Si Tandang Selo ay isang mangangahoy na nakatira sa pusod ng gubat. Puti na ang kanyang buhok, ngunit napatiliing malusog ang pangangatawan. Hindi na siya nangangaso o namumutol ng mga kahoy dahil sa mabuti na ang kanyang kabuhayan. Gumagawa na lamang siya ngayon ng walis, kasama sa lupain ng kapitalista na ang anak niyang si Telesforo. Kilalang Tales na nang lumaon ay nagkaroon ng 2 kalabaw at ilang daang piso kaya minabuting magsarili sa tulong ng ama, asawa at 3 anak. Naghawan ng ilang bahagi ng makapal na gubat sa dulo ng bayan. Isang sukat ng lupain inakalay niyang walang nagmamay-ari at tinamnan iyon. Sa panahong binubungkol at nililinang niya ang lupa, sunod-sunod na nilagnat ang buong pamilya. Yumaon ang ina, kasunod ang panganay na anak na si Lucia. Ganti ng mga espiritu sa gubat, sabi ni Tales sa sarili at umaasang mapalulubag ang kalooban ng mga iyon. Ngunit nangaanihin na nila ang bunga ng unang tanim. Inangkin ng isang relihiyosong korporasyon ang lupain iyon. Saklaw raw ang hangganan ng kanilang lupain na may pinatunayan ng paglalagay ng mga muhon. Pumayag na si Tales na magbayad ng maliit na buwis taon-taon, mga 20 o 30 piso sa administrador ng korporasyon. Umiwas si Tales na isalpok ang palayok sa isang kawali. Siya ang palayok, kawali ang korporasyon. Halingin sa kayapaan, nagpailalim siya sa mga filing na isip na hindi siyang marunong ng Espanyol at walang pambayad sa abogado. Pasensya na lang, sabi ni Tandang Selo. Higit na magastos ang pag-aasunto kaysa magbayad na makasampu sa mga praileng puti. Tatapatan naman siguro iyon ng mga misa. Ipagpalagay mo na lang na natalo sa sugal o nahulog sa tubig at kinain ng buhaya ang salaping ibinayad mo. Naipagbili sa mataas na halaga ang masaganang ani ng taong iyon at inisip ni Tales na magpatayo ng bahay sa baryo ng sagpang sa bayan ng Tianyi, nakalapit ng San Diego. Datapwat nang naging mabuti rin ang ani ng sumunod na taon. Itinaas ng mga praile ang buwis sa lupa ng 50 piso at binayaran iyon ni Tales upang makaiwas sa gulo. Ipagpalagay mo na lamang na lumaki ang buhaya, sabi ni Tandang Selo sa anak. Natupad ang pagpapatayo ni Tales ng bahay sa baryo. Sagpang at iniisip niyang pag-aaralin ang 2 anak, lalo na si Huli na kinikilalang kaaya-aya at maganda. Katulad ito ng binatilyong si Basilio, na nag-aaral sa Maynila at galing sa dukhang pinagmulan. Ngunit waring hindi ito matutupad. Nang makitang unting-unting nang umunlad ang pamilya, hinirang si Tales na kabesa ng barangay, katulong ang pinakamasipag na kasapi ng pamilya, si Tano, ang 14 na taong gulang niyang anak. Tinawag na kabesang Tales, kinakailangan niyang magpatahi ng saketa at bumili ng sombrerong peltro at humanda sa gastos tulad ng pag-abono sa kulang sa singil ng mga buwis. Pasensya na, ipagpalagay mo na lang na dumating ang mga kamag-anak ng buhaya, sabi ni Tandang Selo na payapa ang tono ng mga salita. Sa isang taon, magdadamit ka ng dekola at mag-aaral ka sa Maynila, tulad ng mga senyorito sa bayan. Sabi ni Kabesang Tales sa anak na si Huli na laging nagbabalita ng tungkol sa patuloy na pag-unlad ng kababatang si Basilio. Nagkaroon ng isa pang pagtaas ng buwis sa dumating na taon at napagkunot noo at ipinakamot ng ulo ni Kabesang Tales. Nang umabot na sa 200 piso ang buwis, hindi na nag-amot ng ulo ang kabesa. Nagbuntong hininga ito, bumulong-bulong na tumututol. Sinabihan siya ng prailing administrador na ipapagawa sa ibang lupa kung hindi niya kayang bayaran ang buwis. Akala nga'y nagbibiro ang administrador.
Ngunit itinuro nito ang kasamang alila na handang kumuha ng lupa. Noong naputla ang kabesa, umugong ang tainga. Hinarangan ng maputing ulap ang paningin at nakita niya roon ang asawa at anak na babae. Mapuputla, nangangayayat, nagdedeliriyong biktima ng paulit-ulit na lagnat. At nagguni-guni niya na naging bukid ang makapal na gubat. Nadilig ng pawis ang mga unang tanim dito at nakita niya ang sarili. Nag-aararo sa init ng araw. Nagkasugat-sugat ang mga paa sa mga batoy ugat. Samantalang ang dayuhang ito, nang dumating sa kanyang lupain, ay hindi man lamang nagdala ng isang dakot ng alikabok. Ano ang karapat nito ang lupang kanyang sinasaka? Naghimagsik si Kabesang Tales, sumangging magbayad ng buwis at nagbubulungan na. Sumumpang isisuko lamang ang pinaghirapang lupa sa unang tao na makapagdidilig dito ng sariling dugo. Hindi na binanggit uli ni Tandang Selo ang mga buhaya, ngunit ipinaguninta sa anak ang tungkol sa palayok ng yari sa luad at pamumulubi ng isang nanalo sa asunto. Nag-asunto nga si Kabesang Tales dahil walang maipakitang papeles ang mga praile at tinanggap niyang ilan lamang ang nagmamahal sa katarungan at gumagalang sa mga bata. Noon lamang nakita ang gayong labanan sa Pilipinas. Isang kaawang-awang mangmang at walang kaibigang nananalig sa kanya, karapatan at halaga ng kanyang usapin laban sa makapangyarihang korporasyon, sinasaluduhan ng katarungan. Luwad na palayok na sumasalpok sa mga kawali. Kahanga-hanga sa taglay ang kadakilaan ng kawalang pag-asa. Nang lumaon, naglibot na ang kabesa sa kanyang lupain. Dala ang kanyang eskopeta. Binabaril ang mga ibon at prutas, pati mga paro-paro. Sinasabing may mga tulisang kailangan hadlang na siya'y mahulog sa mga kamay ng mga ito. Hindi na makapunta sa baryo, sagpang ang trailing administrador nang walang kasamang mga gwardiya sibil. Samantala, tinatanaw na lamang ng alila buhat sa malayo ang nakakasindak na anyo ng kabesa na naglibot sa kanyang lupain na parang isang tanod. Hindi mabigyan ng katuwiran ng mga juez de paz si Kabesang Tales sa takot na matanggal sa pwesto. Hindi naman masasama ang mga ito, mahuhusay na ama ng pamilya, mababait na anak, at higit nitong alam na papahalagahan ang kalagayan ng kaawa-awang si Tales. Alam din ng mga ito na walang papeles ang mga praile at ayon sa batas, hindi makakapag-aangkin ng mga lupain. Ngunit galing ang mga ito sa malayong lupain, may pamilya na nangangailangang tustusan tulad ng isang inang kailangang padalhan ng magagastos. May babanal pa ba sa isang taong nagpapakain sa kanyang ina? Naniniwala rin ang mga huwes na ginagawa ng mga ito ang lahat na magagawa sa pagbibigay payo para sa isang areglo. Babayaran na ni Kabesang Tales ang mga hinihingi sa kanya, ngunit walang papeles ang mga praile at ang tanging batayan ng pag-aari ng mga ito sa lupa ay ang sapilitang pagbabayad niya ng upa. Kung araw-araw kong lilimusan ang isang tulubi upang di niya ako abalahin, sino naman ang pipilit sa akin na maglimos kung inaabuso na ang kabutihang loob ko? Paliwanag ng kabesa. Namagitan din ang gobernador at tinakot pa siya, ngunit ganito ang kanyang sinagot. Gawin na ninyo sa akin ang gusto ninyo, dahil ako'y mangmang at walang lakas. Pero nilinang ko ang gubat na ito. Namatay sa pagtulong sa akin ng aking asawa at panganay na anak. Isusuko ko lamang ang lupain ito sa isang makahihigit sa ginawa ko. Ang diligin niya ito ng dugo at ilibing dito ang kanyang asawa at anak. Sa katigasan ng ulo ni Tales, pinanigan ng mga huwes ang mga praile. Pinagtawanan siya ng marami at sinabihang hindi niya maipapanalo ang usapin dahil sa katwiran. Nagpatuloy pa rin sa pangangalaga sa kanyang lupain na dala ang baril na may kargang bala.
Ililigid niya ang kanyang ari-arian. Ang mabait na si Tano ay kinuha para maging sundalo, ngunit hindi pa siya nagbayad para magkaroon ito ng kapalit. Sa abogado ko ibabayad ang salapi para sa kanya. Sabi ni Kabesang Tales. Kung mananalo ako sa usapin, may babalik ko siya. Pero kung ako'y matalo, hindi ko kailangan ng anak. Hindi binati ng ilang araw ni Tandang Selo ang anak. Gayunpaman, maging nang magkasakit si Huli, na isang patak na luhay walang nakita sa kabesa, hindi ito lumabas sa bahay ng 2 araw. Waring takot na napagbintangan ng mga kanayon na pumatay sa sariling anak. Dala ng baril, sa 3 araw ay lumabas ito ng bahay. Kinatakutan na ito ng mga praile. Hindi nagtagal, may ibinabang batas na nagbabawal ng pagdadala ng baril. Itak naman ang isinukbit ni Kabesang Tales sa kanyang baywang. Inalisan din siya ng itak dahil napakahaba nito. Kaya ang dinala niya ay palakol. Dahil malayo sa bayan ang taniman nito, nabihag naman siya ng mga tulisan. Sinabi sa kanya ng mga ito na kung may pambayad siya sa mga hukom, dapat na may ibayad din siya sa mga tulisan. At kung magtatagal na hindi siya matubos, kahalagang 500 piso, pupugutan siya ng ulo. Natuliro sina Tandang Selo at Huli. Anhik manaog ang matanda, samantalang ang dalaga naman ay dumudulog sa larawan ng mga santo na madagdagan ang 200 piso na pera niya. Nang walang nangyari, nagbili si Huli ng lahat ng kanyang mga alahas, suklay, hikaw at kwintas, maliban sa isang agnos na bigay ni Basilio. Nang tangkaing ipagbili ang bahay ng kabesa, walang pumatol dito dahil hindi ang tunay na may-ari ang nakikipagkasundo at nang tangkain naman itong isang walang nangyari dahil matatalo ang kaso, sabi ng lahat. Isang matandang babae na awa kay Huli ang nagpautang ng salapi sa dalaga sa kasunduang papaalila ito hanggang sa mabayaran ang utang. Nagdadalamhati ang maglolo. Hindi nahiga at natulog nang nakaupo ang matanda. Samantala, hindi rin magpikit si Huli sa pag-aalala sa kalagayan ng ama at sa sarili bilang isang alila simula kinabukasan. Sa araw pa namang iyon, uuwi si Basilio na may dalang regalo sa kanya.